Si Karen Perez isang 15 taong gulang na dalaga na nangarap maging isang doktor. Siya ay masipag sa pag-aaral at isang huwarang anak na mahal at sinusuportahan ng kanyang pamilya. Ngunit noong May 27, 2016, nawala si Karen matapos umalis sa paaralan. Makalipas ang 3 araw, natagpuan ang kanyang bangkay na may malinaw na palatandaan ng karahasan at sa pilitang pang-aabuso. Si Karen ay pinanganak noong December 3, 2000 sa Houston, ang pinakamataong lungsod sa Texas, USA. Anak siya ng mga imigranteng mula sa Mexico at pangalawa sa magkakapatid, sa isang pamilyang magkakalapit ang samahan. Hinahangaan siya ng kanyang nakababatang kapatid na palaging sinasabi na gusto niya maging katulad ni Karen. Ang kanilang mga magulang na hindi binanggit ang mga pangalan sa mga ulat ay nagsikap ng husto upang matustusan ang pangangailangan ng pamilya. Ayon sa ina ni Karen, siya ang kanyang ipinagmamalaki at inilarawan si Karen bilang responsable at laging tumutulong sa pag-alaga sa kanyang kapatid. Lumaki si Karen sa South Houston, isang lugar sa labas ng lungsod na kilala sa malaking komunidad ng mga imigranteng Mexico. Sila ay nakatira sa isang middle class na komunidad. Kaibigan ni Karen lahat halos ng mga bata sa kanilang kalye at maraming nagsasabi na isa siyang cool na dalaga. Mula pa noong bata pa siya, pangarap na niya maging isang doktor at ang paborito niyang subject sa paaralan ay biology. Ayon sa mga guro sa South Houston High School, si Karen ay isang mausisang mag-aaral na laging nagtatanong at nagpapakita ng tunay na interes sa pagkatuto. Pinalamutian niya ang kanyang silid ng mga poster ng kilalang mga paaralang medikal at mga nakaka-inspire na kasabihan upang manatili siyang nakatuon sa kanyang pangarap. Bukod sa pag-aaral, may hilig din si Karen sa sining at musika. Mahilig siya mag-drawing at magpinta at ang kanyang mga munting obra ay nakasabit sa mga dingding ng kanilang bahay. Inilarawan si Karen ng kanyang mga kaibigan na masarap kasama at mabuting kaibigan. Isa rin siyang mapagmahal at responsableng ate. Tinutulungan niya ang kanyang kapatid sa takdang aralin, nagluluto ng hapunan kapag gabi na umuwi ang kanyang mga magulang at palaging handang umalalay sa pamilya tuwing kinakailangan. Lalo na para sa kanyang ina, si Karen ay naging sandigan sa mga mahihirap na panahon, isang taong nagbibigay ng balanse at tibay sa kanilang pamilya. Sa paaralan, sumali si Karen sa iba't ibang programang pang-edukasyon at nakamit ang respeto dahil sa kanyang dedikasyon, kahit mula sa mga klaseng hindi niya gaanong kakilala. Sa kanyang personal na buhay, nagsimula siya makipagrelasyon kay Jesus Campos Jr., isang 15-year-old na kaklase niya na may lahi ring Meksikano. Sa una ay tila masaya ang kanilang relasyon. Inilarawan si Jesus bilang mapagmahal at madalas na ihatid si Karen pauwi mula sa paaralan. Nagdadala siya ng mga merienda at maliliit na regalo. Halatang-halata ang kanyang pagkahumaling at kagustuhang mapasaya si Karen. Magkasama silang namamasyal sa park at nagplano pa na balang araw ay ipagdiwang ang kanilang pagtatapos. Ang magkapareho nilang pinagmulan bilang mga anak ng pamilya imigranteng Meksikano ay tila nagpatibay sa kanilang ugnayan. Ngunit gaya ng ating makikita, may mga senyales na ang kanilang relasyon ay hindi kasing perpekto gaya ng nakikita. Noong May 27, 2016, para kay Karen, tila isa lamang itong karaniwang araw. Maagang gumising si Karen, naghanda para sa paaralan at nagpaalam sa kanyang ina na may ngiti at nangakong hindi siya malilate sa pag-uwi pagkatapos ng klase. Nagbiro pa ang kanyang ama, pinaalalahanan siya na mga magiging doktor ay hindi dapat nahuhuli sa klase at ngumiti lang si Karen bilang tugon. Nasa mabuti siyang disposisyon, gaya ng nakagawian at pinaalalahanan pa ang kanyang nakababatang kapatid na tapusin ang kanyang takdang aralin. Pumunta si Karen sa paaralan tulad ng karaniwan, dumalo sa lahat ng kanyang klase ng normal. Pagkatapos ng kanyang pasok, nakita siya ng mga kaibigan na umalis. Ito nang huling kumpirmadong pagkakataon na nakita si Karen noong araw na yon. Ayon sa mga ulat, nakipagkita si Karen sa kanyang nobyo na si Jesus matapos ang klase, gaya ng nakagawian. Ayon kay Jesus, na makapanem ng mga pulis, nagkasama raw sila ng sandali bago maghiwalay at umuwi umano si Karen. Ngunit hindi siya nakarating sa kanilang bahay. Nang hindi sumipot si Karen para sa hapunan, nagsimulang mag-alala ang kanyang mga magulang. Kilala siya bilang responsable at palagi nagpapaalam kung siya'y maliliit. Sinubukan siyang tawagan ng kanyang ina ngunit diretso lang itong napunta sa voicemail, isang bagay na hindi karaniwan sa kanya.
Dahil sa pag-alala, tinawagan ng kanyang ina ang mga kaibigan ni Karen, ngunit wala ni isa ang nakakaalam kung nasaan siya. Ang huling impormasyong nakuha ay umalis si Karen sa paaralan gaya ng nakasanayan. Habang lumilipas ang oras, lalo lamang lumalaki ang kaba ng pamilya, kaya't agad nila itong iniulat sa mga pulis nung gabi ding yon. Nang kumalat ng balita, nagkaisa ang mga kakilalang pamilya upang tumulong sa paghahanap kay Karen. Nagpamigay ng mga flyers na may larawan ni Karen ang mga kaibigan, kapitbahay at mga klase na humihiling ng anumang impormasyon. Napuno ang social media, lalo na ang Facebook, ng mga posts gamit ang hashtag na Find Karen Perez na nagmamakaawa ng tulong. Tila nagkaisang buong lungsod na sana'y matagpuan siya ng buhay. Samantalang sinimula naman ng mga pulis ang investigasyon ng ngolekta ng mga bagong larawan mula sa pamilya at kinapanayam ang mga taong malalapit sa kanya. Unang ni-interview ang mga kaibigan, pagkatapos ay ang kanyang nobyo na si Jesus. Sinabi niya sa mga pulis na nakipagkita siya kay Karen pagkatapos ng klase. Nagkasama sila ng ilang sandali at pagkatapos ay naghiwalay sila ng landas. Hindi niya rin alam kung saan ito pumunta. Sa simula mukhang kapani-paniwala ang kanyang mga pahayag, ngunit napansin ng mga pulis na may maliit na pagkakaiba na nagdulot ng pagdududa. Samantala, dumaranas ang pamilya ni Karen ng matinding paghihintay, habang ang kanyang ina ay nananatiling may pag-asa na babalik siya ng buhay. 3 araw matapos mawala si Karen noong May 30, 2016, nagtungo sa isang malungkot na kaganapan ng paghahanap. Isang volunteer na naghahanap sa lungsod ang nakatagpo ng nakakagulat na tuklas sa isang abandonadong apartment complex sa gilid ng South Houston. Ang gusali ay luma, may mga gumuho ng pader at sira-sirang bintana at kilala ito bilang tambay ng mga kabataan at tirahan ng mga walang bahay. Nagbigay kaagad ng abiso ang volunteer sa pulis matapos mapansin na isang kakaibang bagay sa isang apartment sa unang palapag. Mabilis na rumisponde ang mga pulis ng Houston at isinara ang buong complex. Sa loob ng kusina ng isang unit sa ilalim ng kalawangin na lababo, natuklasan ng mga detective ang nakakalungkot na tanawin, ang bangkay ng isang batang babae na nakabalot sa isang tela. Tugma ang paglalarawan ng biktima kay Karen at kinumpirma ng pamilya ang pagkakakilanlan nito kalaunan. Ipinapakita ng katawan na minadali itong itinago at ang lugar ay nagpapahiwatig ng isang pag-aaway. May mga nagkalat na bagay sa sahig at mga marka sa mga dingding. Mabaho ang amoy sa utility room na nagsasaad na matagal na nakabaon ang bangkay doon. Napansin din ng mga forensic na basa ang sahig sa ilalim ng lababo na maaring may ginamit na likido para linisin ang mga ebidensya. Kabilang sa mga natagpo ang gamit ng isang sirang cellphone na pinaniniwalaang pag-aari ni Karen at isang maliit na personal na bagay na hindi tinukoy ang uri sa mga ulat. Agad na kinuha ang mga gamit para sa forensic analysis na umaasang ang cellphone ay maglalaman ng mahahalagang bakas tungkol sa huling mga oras ni Karen. Mabilis kumalat ang balita tungkol sa pagkatuklas sa buong South Houston na nagdulot ng pagkabigla ng komunidad. Ang pamilya ni Karen na patuloy na naghihintay ng balita ay ngayon humaharap sa nakakasakit na posibilidad na patay na ang kanilang anak. Ang paghihintay para sa formal na pagkakakilanlan ay labis na nagpapahirap sa mga magulang na patuloy na umaasa na hindi ito si Karen. Samantalang sinimula ng mga pulis ang pagsusuri sa mga security camera malapit sa complex na umaasang matukoy kung sino mga naroon sa mga araw bago ang natuklasan. Nang matagpuan ang katawan ni Karen, pinalakas ng mga pulis ng Houston ang investigasyon, isinalang-alang ang iba't ibang mga teorya. Sa umpisa, tinutukan ng mga detective ang posibilidad na si Karen ay naging biktima ng isang kriminal na umaabuso sa pagkakataon. Dahil ang abandonadong complex ay madalas na tambayan ng mga walang bahay, mga gumagamit ng droga at mga kabataan. Kilala ang lugar sa mataas na bilang ng krimen kabilang ang mga pagnanakaw, kaya't kinapanayam ng mga detectives ang mga lokal na residente at ang mga walang tirahan na madalas magtambay doon. Ngunit wala itong nagresultang matibay na lead. Marami ang tumanggi na nakita nila si Karen na pumasok sa apartment. Isa pang teorya ay ang pagkakaroon ng serial offender dahil may mga naiulat ng pagkawala ng mga batang babae sa South Texas sa mga nakaraang taon. Gayunpaman, ang mga pangyayari sa pagkamatay ni Karen kasama ng pagtatakang itagong bangkay ay nagtuturo sa isang mas personal na krimen. Nagsimulang ituon ng mga detective ang kanilang investigasyon sa mga malalapit na tao kay Karen dahil madalas na may kinalaman ang mga kilala niya sa ganitong klase ng krimen. Dito pumasok si Jesus, ang nobyo ni Karen, bilang pangunahing suspect.
Si Jesus na 15 years old na mga panahong yon ay isa sa mga unang na-interview. Siyang huling taong kilala na nakita si Karen ng buhay. Sa una, sinabi niya na nakipagkita siya kay Karen pagkatapos ng kanilang klase. Nagkasama sila ng ilang sandali at naghiwalay sila na di umano'y si Karen ay umuwi na sa kanilang bahay. Ngunit napansin ng mga detectives ang mga hindi pagkakatugma sa kanyang pahayag. Una niyang sinabi na umuwi siya pagkatapos ng kanilang pagkikita, ngunit kalaunan ay inangkin niyang bumisita siya sa isang kaibigan. Isang bagay na itinanggi ng lahat ng mga kaibigan na nabanggit niya. Ipinakita din ng mga security camera malapit sa apartment complex ang isang batang tao na kahawig ni Jesus na pumasok sa gusali noong gabi ng March 27, bagamat hindi sapat ang linaw ng imahe para sa tiyak na pagkakakilanlan. Nagbigay din ng mahalagang impormasyon ng mga kaibigan ni Karen. May ilan na nagsabi na naging hindi komportable si Karen sa kontroladong pag-uugali ni Jesus kahit na sa simula ay tila masaya ang kanilang relasyon. Binanggit ni Karen na sobrang seloso si Jesus. Palaging chinecheck ang kanyang mga messages at hinihingi na malaman kung sino mga kasama niya. Isang kaibigan ang naalala na sinabi ni Karen sa kanya na palagi siyang binabantaan ng kanyang nobyo at kung minsan ay natatakot na siya rito. Ipinapakita ng mga ulat na unti-unti naging masama ang kanilang relasyon kung saan sinusubukan ni Jesus na limitahan ang kalayaan ni Karen. Ang malaking pagsulong sa investigasyon ay nagmula sa pagsusuri ng cellphone ni Karen na natagpuan sa crime scene mismo. Kahit na nasira ito, na-recover ng mga forensic expert ang mga deleted data, kabilang ang mga text message at ang isang nakakabahalang video na naging sentro ng ebidensya sa kaso. Ang video na ilang minuto lamang ang haba ay nagpapakita na si Karen ay nakaupo sa sahig ng abandonadong apartment. Kitang-kita ang takot at pag-iyak niya. Isang banta na tinig sa likuran ang nagsabing siyang may kasalanan at karapat-dapat sa nangyayari sa kanya. Naririnig si Karen na nakikiusap at ang kanyang huling mga salita ay nagsasabing ayaw niyang mamatay. Naglalaman din ang video ng patunay na siya ay sexual na inabuso na kalaunan ay kinumpirma ng autopsy. Kinumpirma rin ng autopsy na siya ay binugbog at sinakal hanggang siya ay mawala ng hininga. Bukod sa video, nakuha rin ng mga eksperto ang mga text message sa pagitan ni Karen at Jesus. Isang araw bago siya nawala, nagpadala si Jesus ng mga nag-uutos na mensahe kay Karen na magtagpo sila, kabilang ang isang mensahe nagsasabing dumating ka o pupuntahan kita. Isa pang nagbabanta na mensahe ang ipinadala noong May 26 na nagsasabing pagsisisihan mo kung hindi ka darating. Ang mga mensaheng ito kasabay ng video ay nagbigay ng matibay na ebidensya na direktang sangkot si Jesus sa krimen. Kinumpirma pa ng forensic na ang tinig sa video ay kay Jesus. Batay sa ebidensya na kuha mula sa cellphone, nakakuha ang mga pulis sa Houston ng isang warrant of arrest laban kay Jesus. Siya ay inaresto noong June 1, 2016 sa bahay ng kanyang mga magulang nang walang pagtutol. Sa panahon ng pagtatanong, iginiit ni Jesus na siya ay inosente at itinanggi anumang pagkakasangkot. Nang tanungin tungkol sa video na natagpuan sa cellphone ni Karen, sinabi niya na wala siyang alam tungkol dito. Ngunit tulad ng nabanggit, kinumpirma ng forensic analysis na ang tinig sa video ay kanya at ang mga nagbabanta na mensahe ay ipinadala mula sa sariling cellphone ni Jesus. Ang balitang si Jesus na nobyo ng biktima ang may sala ay umanig hindi lamang sa pamilya ni Karen kundi pati na rin sa kanyang mga kaibigan at kakilala. Pareho silang 15 years old at ang relasyon nila ay tila isang inosente pagmamahala ng mga kabataan. Hindi maisip ng pamilya at mga kaibigan na mauuwi ito sa ganitong kalagayan. Sa kabila ng lahat ng ebidensya laban kay Jesus, nanatili siyang nakakulong at formal na inakusahan sa krimen laban kay Karen. Nagsimula ang paglilitis silang buwan matapos ang kanyang pagka-aresto noong 2018 na naging sentro ng atensyon ng mga pangunahing media at ng komunidad ng South Houston. Si Jesus ay kinasuhan ng first-degree murder at iba pang mga kaso, habang pinagtibay ng prosecution ang matibay na kaso gamit ang video, mga text message at forensic evidence. Puno ang korte ng pamilya ni Karen, mga kaibigan at mga taga-komunidad na masigasig na sumusubaybay sa bawat detalye. Nagsimula ang prosecution sa isang makapangyarihang pahayag. Inilalahad kung paano ang isang masayang relasyon ni Karen at Jesus ay naging mapinsala, puno ng selos at kontroladong pag-uugali. Ipinakita sa korte ang video na nagdulot ng matinding emosyon sa mga horado at mga dumalo. Ang huling mga salita ni Karen na ayokong mamatay ay umalingaw-ngaw sa loob ng silid na nagpapakita ng kalupitan ng krimen.
Iprinisinta rin ng prosecution ang mga text message, mga testimonya ng mga kaibigan tungkol sa pag-uugali ni Jesus, at ang forensic analysis na kinumpirma ang kanyang tinig sa video. Ipinakita ng autopsy na si Karen ay namatay dahil sa pagkakasakal, mga palatandaan ng pakikipaglaban at sa pilitang pang-aabuso. Bagamat hindi malinaw ang pagkakakilanlan ni Jesus sa mga security camera, ipinakita ang isang taong kahawig niya na pumasok sa apartment nung gabi ng krimen. Ipinaglaban ng prosecution na sinadya at planado ang krimen na sanhi ng selos ni Jesus at ang kanyang hindi pagtanggap na magkaroon si Karen ng sariling mga kaibigan at mga desisyon. Sinubukan naman ng depensa na pahinain ang mga ebidensya, sinasabing maaring na-edit ang mga video at hindi nagpapatunay ang mga text message na naroroon siya sa lugar ng krimen. Nagsulong sila ng posibilidad na may third party na sangkot, ngunit walang konkretong patunay ang kanilang naipakita. Dahil sa tinig ni Jesus sa video at mga mensahe mula sa kanyang telepono, naging mahina ang mga argumento ng depensa. Pagkatapos ng 6 na oras na deliberasyon, ibinalik ng hurado ang hatol. Si Jesus ay napatunay nagkasala sa kasong first-degree murder. Noong November 2018, hinatulan siya ng hukom ng habang buhay na pagkakakulong na may posibilidad na parol pagkatapos ng 40 years. Siya ay 18 years old nung nahatulan at nanatiling tahimik nang marinig ang hatol. Tanging sinabi lang pagkatapos na hindi siya sang-ayon sa desisyon. Nangako ang kanyang mga abogado na mag-aapila, ngunit matibay ang ebidensya kaya solid ang hatol. Pagkatapos ng sentensya, naglabas ng pahayag ang pamilya ni Karen na nagpapahayag ng ginhawa tungkol sa hatol. Ngunit binigyan diin na wala nang makakabalik pa kay Karen. Sa isang panayam, sinabi ng ina ni Karen na patuloy siyang hinahabol ng mga imahe mula sa video at ng kalupitan ng krimen. Malalim ang epekto nito sa komunidad ng South Houston. Nagsagawa ng mga vigil at paggunita bilang parangal kay Karen. Nagbigay-pugay din ang South Houston High School kung saan siya nag-aral, na inilalarawan siya bilang isang matalinong estudyante at inspirasyon. Si Karen ay inilibing noong June 6, 2016 sa Forest Park Lawndale Funeral Home. Dumalo sa seremonya ang maraming tao mula sa komunidad, mga kaibigan, kaklase, pamilya at mga residente ng South Houston na may luha sa mga mata habang nagpapaalam kay Karen. Ang maagang pagpasok sa seryosong relasyon ay maaring magdala ng komplikasyon lalo na kung hindi pa handa ang isipan at damdamin. Ang toxic relationship ay pwedeng mauwi sa emotional, verbal o kahit na pisikal na pang-aabuso. Ang kwento ni Karen ay isang malungkot na paalala kung gaano kahalaga ang pagiging maingat at ang pagkakaroon ng tamang suporta sa buhay pag-ibig, lalo na sa murang edad. Lagi nating tandaan na ang tunay na pagmamahal ay hindi nagpapahirap, kundi nagpapalakas at nagbibigay ng saya sa atin. Sa murang edad, maraming pangarap ang nais makamit at maraming bagay ang kailangang pagtuunan ng pansin, gaya ng pamilya, pag-aaral at ang paghubog ng sarili. Ang pagpasok sa isang relasyon ay isang mahalagang desisyon na dapat pag-isipan ng mabuti. Kaya laging tandaan, hindi mo kailangang madaliin ang pag-ibig. Ang tamang tao at tamang panahon ang pinakamahalaga. Ang kaligtasan at kaligayahan mo ang pinakaimportante. Shout out kina Sorina Jabalea, Eunice Estrada ng Tansa Cavite at Sherilyn Senas ng Albay Bicol. Ingat kayo palagi at makita-kita tayo muli sa susunod na panibagong kwento. Maraming salamat! Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!